Again for our today's video, no? Araw, share ko sa inyo ang second tip natin, okay? Tungkol naman to sa paggawa nyo ng mga visuals, no? It is important na maging creative tayo sa paggawa natin ng visual. Yung mga sulat na nilalagay natin sa visuals natin, lakihan natin para mabasa ng mga estudyante. Ito pang isa, ha? If you want to emphasize, no, something, no, like for example, you want to highlight the text of your topic. Ang the best na gawin mo dyan is yung background ng text niya, gawin mong in a dark color. No? Tapos yung color naman ng mismong text, gamitan mo ng light color. Para mas ma-emphasize or mas makita ng mga estudyante kung ano yung mga gusto mong i-highlight. Pwede dyan, yung mga subtopics. Ayan. Kung gusto mong i-highlight, put dark background color on it. And then light color, no, on the text itself. Ito pang isa, guys. Kapag gagawa tayo ng visuals, huwag tayo magsulat ng madami. Yung mga importante lang. Huwag tayo magsulat ng sobrang haba na ganyan na hindi naman ganun na importante, no? Dapat maikli lang. Yung mga importante text lang. No? Yun lang yung isulat natin sa visuals. And then after that, paliwanag mo sa kanila. Or kung pwede, para may engagement between the class, no, ipabasa mo sa kanila yung mga text na pinaglalagay mo sa visuals. At pagkatapos mong ipabasa sa kanila yung visuals mo, let them explain for themselves kung ano yung naiintindihan nila sa sinulat mo. No? Kasi that's engagement. You let your students be heard his or her thoughts. No? Katapos nun, sabihin mo or i-criticize mo kung ano yung mga naging paliwanag niya. Ano yung mga may mali ba doon, ano may tama. Or if tama, say very good. Very good. Joshua daw, kunyari. Or if kung may mali siya, paliwanag mo kung ano yung mali. And then, explain it afterwards kung bakit siya mali. At ano yung tama or mas acceptable na sagot. Okay, so, yun naman yung tips natin about visuals. Okay. Stay tuned for the next tip. Bye guys! And don't forget to like and subscribe.